Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung while loop plus user input. So ang dami na nating topic na napag-aralan about while loop. So ngayon, lalagyan natin naman siya ng user input. Paano naman yon? Without further ado, simulan na natin guys. Open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. So ngayon guys, meron akong code editor dito. So mag-hashtag ako dito para sa ating title. So ang pag-aaralan natin today is while loop plus user input. Para makapag-demo tayo ng maayos, kailangan meron tayong program na gagawin. So, ang gagawin nating program is password checker. Okay? Ito yung isa sa mga the best na demo. Yan. Para makita na natin paano ba yung kinocode, simulan na natin yung while loop natin. Again, kagaya ng ibang mga program na pinagpapractice natin before, meron ditong involved na variable. So, since password ang pinag-uusapan, so password na lang din yung variable natin. So, lalagay ko dito is correct password. Ito yung variable natin, guys. Ayan. Sabihin natin ang value niyan is Doji. Yan yung password ha, Doji. Ngayon, dideclare na tayo ng ating while loop. While, tapos sabihin natin na yung condition ng while loop natin is true. Ibig sabihin, lagi siyang maglo-loop, di yan titigil. Bakit? Kasi yung condition hindi magpo-false, laging true yung condition. Ngayon guys, ang gagawin natin, since ang goal natin is password checker, tapos meron na tayong password dito. So, gagawa ngayon tayo ng logic. Ganito yan. Kada maglo-loop yung while loop natin, merong lalabas na prompt. So, dahil prompt to guys, so user input, merong lalabas na user input. So, syempre, dahil may user input, merong variable na paglalagyan. Diba? So, sabihin na lang natin yung variable na paglalagyan natin is yung guess. Ayan. Tapos, ang value ni guess is user input. Okay? Kung ano yung input nung ating user. Ngayon, para malaman ng user natin kung ano ilalagay niya dyan, dilagyan natin ng prompt. Enter password. Ayan. Diba? Enter mo yung password. Tapos, kung anong i-enter niya, masasave dun sa guess na variable. Yan yung unang code na magra-run sa loop. Okay? Tapos guys, sabihin natin nag-enter na ako ng password. O ano ba ang tunay na password? Yung correct na password, di ba Doji? Tapos mag-enter siya ng password niya. Ngayon, i-check natin kung correct ba yung password niya. So paano natin gagawin yon? Maglalagay tayo ng conditional statement sa loob ng loop. So lagay natin yung if kung yung guess na password mo is equal dun sa correct na password, magpiprint tayo. Ang ipiprint natin, ito. Print password correct. Lagay natin dito, password correct. Yeah. Access granted. Yan yung magpiprint. Pagkatapos, anong sunod niyan? Magde-declare tayo ng break. Bakit kailangan natin i-break? Kasi naka-true yung condition lagi. So, kung hindi natin i-break, hindi titigil yan. Okay? So, ngayon, magbe-break tayo dyan kasi correct naman na yung password na in-enter niya. Congratulate natin siya. Tapos, i-break na natin yung loop. Pero, if hindi correct, else, merong magpiprint. Enter. So, anong magpiprint? Ito yung magpiprint. Enc. Yan. Wrong password. Okay? Yan. Mali yung password mo. Dahil mali yung password mo, hindi mo na-activate yung if. Okay? Dahil hindi na-activate yung if, hindi magra-run yung print at hindi magra-run yung break. Ibig sabihin, pagkatapos mag-print nung else, guys, maglo-loop na naman siya. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Hanggat hindi nagiging correct yung answer mo, the loop will never stop. Bakit? Kasi wala sa else block yung break. Yung break nilagay natin sa if block. And if block will only be activated kapag yung guess na user input mo is equals dun sa correct password na Doji. Okay guys, let's put this on a test. So i-run natin siya ngayon. Run natin. Ayan. So lumabas na yung enter password. Ito yung password natin, di ba, Doji? Pero subukan natin na an. Ayan, nakita ninyo, pag enter ko nung an, enc, wrong password. Tapos nag-loop. Enter na naman tayo. Mary Jane. Ayan, Mary Jane. Yan. Enter. And wrong password. So, it will never stop, ba? As long as the password is wrong, it will never stop. Kasi, wala naman sa else, sa wrong password yung break. Nasaan yung break? Nasa correct. Nasa if.
Okay? So, if ang ilalagay kong guess is Doji, which is the correct password, magra-run yung password correct, success, di ba? Access granted, tapos titigil na yung loop. Sige nga, subukan nga natin i-enter tong Doji. Again, type ko ulit, Doji. Ayan, nakita ninyo guys, password correct, access granted. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So ganyan lang kasimple guys, kung papaano maglagay. Hindi lang basta ng user input pati conditional statement, naglagay na rin tayo, diba? Okay guys? So, kung may natutunan kayo, please don't forget to like, subscribe, and if you have topics on your mind, or sabihin natin meron kayong mga lessons na hindi namin nadaanan guys, please comment down dun sa description kung ano yung mga topic na yun na gusto ninyong gawan namin ng mga videos guys. Okay? And we will do our best to try and list them all. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo. See you on my next tutorial.